Imbis na ikaw ang maaapektuhan sa panloloko niya, gawin mo ito para siya ang maging apektado. Yon. Ito mga utol, no? Diba kapag niloloko ka or kapag naloko ka ay automatically nahihila ka agad yung energy mo. Tama? Yung tipong parang once na nalaman mo na ikaw ay niloko, ay parang bigla kang manghihina eh. No, and yung kasunod nito or yung magiging resulta or yung impact nito sa'yo ay parang mas lalo mo siyang hahabulin. Mas lalo mo siyang iisipin and mas lalo kang magtataka. Mabibigyan ka ng curiosity. Uy, bakit niya kaya ginagawa ito sa akin? Bakit niya nagawa ito? No, bakit paulit-ulit niya akong niloloko? Or kung halimbawa man na first time kang niloko sa ngayon, no, na sa unang pagkakataon niloloko ka ng partner mo sa ngayon, is ito talaga yung mangyayari sa'yo. Automatic response po ito ng sarili natin. So ngayon, ang magiging apektado, walang iba kundi ikaw. Kung saan or kung sino yung nahihila yung energy. No, which is tayo. Tayo na mga iniwan, tayo na mga niloko. But actually, isa rin ito sa napag-aralan ko dati, na yung tanging sekreto is dapat magkaroon tayo ng self-conditioning or mind conditioning. Na sa unang pagkakataon, kung halimbawa ikaw man ay niloko, dapat mapaghandaan mo yung mga bagay na ito eh. Actually mga utol, mararamdaman mo na kaagad ito, no, sa umpisa pa lang ng relationship ninyo, kung mangyayari ba ito o hindi. Na kung sa umpisa pa lang, yung tipong parang wala ka ng peace of mind sa partner mo, ay tiyak, magagarantiya ako sa inyo na hahantong at saka hahantong na maluloko ka ng partner mo. That's why, ngayon pa lang ay paghandaan mo na ito. So ngayon, ito, kasi halimbawa kung ikaw man ay apektado, talagang parang hindi natin ito mapipigilan. But, if kung meron kang self-control or nagkakaroon ka na ng mind conditioning, na kinonsider mo na kinondisyon mo na yung sarili mo, na kung sakali man nalokohin ako, is kailangan ko itong tanggapin. Na once na meron kang acceptance sa iyong sarili, trust me utol, no? Yung percentage ng ikaw ay affected is mabawas-bawasan po ito or mas lalong mababa yung percentage. No, even sa akin, no? Kasi kung ramdam ko talaga na may something sa partner ko na parang hindi mapagkatiwalaan, is hinahanda ko na kaagad yung sarili ko. No, kinokondisyon ko na kaagad yung sarili ko. Uy, teka lang. Parang hahantong talaga ito na siya ay magloloko sa akin, or darating yung panahon na iiwan ako ng taong ito, ng babaeng ito. Yes, mapababae, mapalalaki. So kailangan mong paghandaan kasi once na kung dumating man yung araw na yon, is yung percentage na ikaw ay affected is talagang mababa lang. Na or maaari na hindi ka talaga apektado. So ngayon, no, yun nga ang dapat nating gagawin. Dapat una nga sa lahat ay magkakaroon tayo ng mind conditioning or self-conditioning. So, ngayon, once na magawa na natin itong mga utol, no, kailangan talaga is kontrolin natin yung ating sarili. Okay, once na niloko ka, kailangan nating tanggapin. And yung next na hakbang natin para siya naman ito yung magiging apektado is to ignore him all the way. Lahat-lahat. No, para ito sa mga kababaihan na kapag niloko kayo ng lalaki is agad-agad yun po ang kasunod ninyong gagawin. Kahit sabihin man natin na medyo affected ka ng kaunti, try nyo lang po na huwag nyo talagang pansinin yung partner ninyo na nagloloko sa inyo. Talagang mahihila din yung energy niya dito utol. Na kung nahila man yung energy mo, pero trust me, once na nag-mind condition ka na sa iyong sarili, no, is hindi po totally mahihila yung energy mo. And guess what? Once na inignore mo pa yung partner mo na isang manloloko, ay yung energy niya yung mahihila dito. Dahil yung una sa lahat, mabibigyan po siya ng question mark sa kanyang sarili, which is curiosity. Uy, teka lang, hindi niya man lang ako hinabol.
Hindi man lang siya humangad ng explanation, hindi man lang siya nagparamdam. No, hindi na siya nag-message, hindi na siya tumatawag sa akin, which is parang wala na, parang wala lang. So ngayon, ito nga, no, ang gagawin ngayon ng partner mong maloloko, siya yung mangunguna, siya yung mag-initiate, siya yung magre-reach out sa'yo. So, once na magawa na ito ng partner mo, ano ba ang dapat nating kasunod na gagawin, Kuya Kiko? No, magiging responsive ba tayo? Magre-reply ba ako? Magre-response ba ako? Syempre hindi. Doon pa lang sa sinabi kong ignore him all the way, ibig sabihin utol, yung lahat-lahat. Wala tayong ititira. Kahit magparamdaman siya dyan, kahit magpakamatay pa siya dyan, dapat huwag na huwag tayong magparamdam. Kasi ginusto niya yan eh. Niloko ka. No, tinraidor ka kumbaga. Na kung magpapakamatay man siya, actually sa totoo lang, pinatay ka na ng taong ito habang ikaw ay nakatalikod. Yun din po ang ginawa nito sa'yo. Kaya huwag tayong magiging hangal, huwag tayong magiging TANGA na kahit niloko na kayo is lingid sa kaalaman ninyo, ang buong akala ninyo is minamahal pa rin kayo ng taong ito. Dahil nga lang sa pananalita niya, no, sa sinabi niyang mahal na mahal ka pa rin niya, na ikaw yung gusto niya, na bigla lang daw siya, natukso lang daw siya. Yes, mostly kasi ito yung nangyayari sa mga natatanggap naming mga humihingi ng advice. No? Kung papakinggan lang natin yung istorya ng nagpapakonsult sa amin, klaro-klaro utol na parang madali lang din talaga mauto yung isang babae. Hindi ko naman nila lahat, pero mostly kasi halos sa mga nakakausap namin, nakikinig kasi naniniwala sa salita ng isang lalaki, which is given naman kasi talaga yon. Dahil kayo ay nangungunahan ng inyong emosyon. And yes, syempre pagdating kasi sa mga lalaki, pagdating sa amin ay magaling na talaga kami dyan, no, sa pamamagitan ng pananalita. Kumbaga pa, yan po yung pinakabala namin, yung pagmamanipula. Kasi sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng oras na kami ay nanliligaw or nanliligaw, ay pinag-aaralan din namin yan syempre. Kung paano mapahulog yung isang babae, kung paano namin mapa-oo, kung paano makuha yung loob nito. So once na mapagtagumpayan ito ng lalaki, tatatak at saka tatatak na po ito sa isipan ng lalaki. No? Na uy, ito lang pala, dito lang pala lumalambot yung isang babae. So mag-a-accumulate po yun sa isipan namin na hanggang maipon ng maipon kung ano po yung kahinaan ng isang babae ay ginagamit at saka ginagamit lang po yun ng lalaki bilang pagmamanipula. Na alam namin na tatatak na yun sa isipan namin, dito lang naman pala na uuto yung isang babae. So kaya kahit niloloko ka is kaya niya pa rin itong balik na rin. Igagaslight ka pa din. No, mamanipulahin ka pa din. Diba kung napapansin ninyo, kahit siya na yung nagloko, kahit ikaw na yung niloko is parang nagmumukha pa ngayon na parang ikaw yung may kasalanan. Ikaw pa ngayon yung nakokonsensya. Kaya tanggalin mo yan sa isipan mo utol dahil sa pamamagitan lamang po yan ng pananalita or pagmamanipula ng partner mo. Kaya ang buong akala mo ikaw yung may kasalanan. Pero yung katotohanan yan is yun kung ano yung nakita mo na siya ay nagloloko, yun ang totoo na kailangan mong paniwalaan. Kaya huwag kang magpalinlang. So ngayon ang gagawin mo, ikaw itong niloko, ikaw ang may karapatan na umatras dito. Huwag kang magparamdam utol. Iparanas mo sa isang partner o sa isang tao na manloloko na pwede kang mawala, na pwedeng matanggal yung pagmamahal mo, na kahit gaano pa siya kamahal, na kapag niloko ka ay pwede palang mawala sa kanya. So yun po ang pinapahiwatig natin, yun po ang pinapaparating natin sa kanila, sa mga taong manloloko. Okay? So sana'y klarong-klaro sa inyong mga utol, no? Dalawang bagay lang naman. Mind conditioning, and next step natin is ignore him or ignore them all the way. Wala na, yun, simple as that. Tiyak, sigurado, maging siya po yung magiging apektado dito. Yes, utol, tiyak, magugustuhan mo yung magiging resulta. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!